一套给他了，吓坏了。那你把我弄掉一个，你那个中断掉啊，麻烦你们了。好，谢谢啊，拜拜。Ang aking crush na nurse. Meron akong crush na nurse. Ito ay
Kaya kate? Nakawag ka naabot atin siya. Naabot ka sa ubos. Dito ra. Fire station. Magyat. Same time lang po ang Philippine time sa China time. Dito nga China. Kasi ang laki ng China dito. So dito na China, malapit lang to sa Pilipinas. Kaya there is no time difference. Papauwiin na ako. Pero sabi ko no. Ayaw ko pang umuwi. Kasi ako yung nagdadala ng katawan ko. At meron pa akong 2 weeks pa lang kami dito eh. Mag 3 weeks pa lang. Kaya hindi ako kampante na uuwi ako ganun. Wala ang star. Thank you Ma'am Lisa. Nabong Shirley sa 500 stars. Nagwapa na ako. Kaya nung sinabi ng doktor na prepare your ticket, uy doc, are you kidding? Are you kidding king? Dr. Chu. Kasi talagang sa totoo lang, hindi pa ako kampante na uwi sa Pilipinas. Kasi hihingalin pa ako pag naglalakad ako. So, gusto kong gusto kong i-monitor kasi mahirap na eh.
Wait, wait. Wait. At saka sa mga nagtatanong na pag-uwi namin sa Pilipinas ay magaling na kami. Ang cancer po, kailangan talaga ng mahabang pasensya. Ang cancer, hindi kagaya ng ng sakit ng ulo na pag masakit yung ulo mo, take ka lang ng paracetamol, mawawala agad. Ang cancer, hindi ganun. Kailangan constant follow-up. The reason why hinihingal pa ako because of the treatment. Though, nafe-feel ko na talaga na effective yung treatment nila. Kasi nung nasa Pinas ako, pag naubo ako, sobrang sakit sa ilalim. Na parang yung hindi ako makahinga. Ngayon, pag naubo ako, normal na lang. Wala nang sakit. Though, hindi ganun kabilis tunawin yung bukol ko kasi malaki na siya. Pero naniniwala pa rin ako sa kakayahan ng mga doctors dito. Alam ko sa Cebu, yung doktor ko dyan nahihirapan. Nahihirapan siya kung paano paliitin yung bukol ko. It's because, unang-una, pangalawa, pangatlo, unang-una, kulang na kulang yung facilities natin dyan. Especially sa klase ng cancer ko. You can walk. Not here. The puncture was not here. Because it's not as this, you know this. We can. I have the. Sure. Huh? Hindi daw ka makalingkod siya. Hey, yung Choma to sit down. This, okay, try that. Or this one. This one. Wheelchair. I have wheelchair. Wheelchair. She can sit down. She can Sit sit down. down. She can. She can? Okay. She can. Maybe this one will. It's okay? move. Yes, it's okay. 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 Very, very pain. No pain. We are worried. Maybe move. And no, No. it's okay. It's okay. It's okay. So we can have the. You have? You don't have. No. You don't have. So, now we are going to make the Over there. Panaugon siya, day. si bottom. Asa man niya na? Asa man ang Mio, day? Ha?
Isang nang Mayo. Mayo wala. Ah, wala. Roman Mayo. Mayo. Mayo yo. Mayo. Mayo. Yo na May doktor kasing pumasok. Kasi nag-ano kay Ate Nini. BDO. Gusto daw ko makita. BDO. Live from Jichanshu Hospital. Ay, China tayo. Dito sa Manong ba? Manang. Okay, hindi pa ako tapos mag-explanation. Because there's such thing as explanation. Because you need an explanation. Sige, pakita sa atin yun. Sa video. Tapi orang dia kan masih dari pasir dia. Okay, magyayaw ko na, okay na? Oh, dah. Oh, okay lah. Okay. Yang okay. Oh. Ngayon yang roommate. Hi, from where ka? Asa ka karon? Jigong. Jigang, mahanggugessa. Kurisa, igo andet siya na. Uy, gre. Ito yung roommate. Hindi umaktan. Okay. Dito, lahat ng klaseng cancer gagamutin nila. Naintindihan ko na sa atin, yung klase ng cancer ko is masasabi ko na talagang parang wala na bang option. Naog ni kay among panahon ang mutation were treatment siya mas. Yes, Dai. Yes, Dai. I can handle my own broadcast system via Facebook. Dadali nila sa Ate Nini sa baba. Kung saan para mas dahil jacket. Jacket. Okay, it's very cold outside. You need to wear some jacket. Yes, oh yes, Dai. Okay, Dai. Sige. Kuyugan mo na nila si Ate Nini. Papunta sa treatment facility. Would you want to go with... Yeah, I'll go. Okay. Bye. Bye. You say bye. Thank you so much. See you later. God bless. Go ahead. Okay, let's now do the broadcasting network. Kasi umalis na sila. Okay. Ang klase kasi ng cancer ko, hindi po basta-basta. It's a rare type of cancer. Naintindihan ko po ang facility natin sa Pilipinas, lalong-lalo na po sa Cebu, na kulang talaga. Ako, bilang isang tao na may ganitong karamdaman,
mahirap. Yes. Mahirap talaga na may ganito kang karamdaman. Pero, hindi ako nawalan ng pag-asa. Yung type of cancer na meron ako, yuta! Kuha mo na ako ng tubig, ha? Wait. Wait lang kayo dyan, mga inday, mga dudong, ha? Makahintay kayo sa akin or hindi? Do you want to wait for me? Okay, wait for me. Magkutaw sa kong cereal. Kasi medyo nagutom ako.
Gawa mo na ako ng pagkain, wait. Guwapa ko. Guwapa ko di. Hungit sa ako, ha? Hungit sa ako ba? Yay! Kinaguto ba? Yay!
Okay, balik tayo sa case ko. Wait, wait. Hindi ako magbabasa ng mga comment ninyo kasi ang dami. Hintayin ninyo na ako yung magsasalita. Okay? Ayaw kong magbabasa ng comment ninyo. Okay. Yung type ng cancer ko kasi, very rare. Kaya, nangangailangan ng dalubhasa. Nangangailangan ng matinding research. Sa atin, sa Cebu, hindi ko alam kung meron ba silang ganyan. Dito sa China, maraming option. Kaya, lahat ng cancer na nagpapagamot dito ay talagang mabibigyan nila ng solusyon. At, syempre, hindi nagtatapos ang gamutan. Ang cancer naman talaga, kailangan may follow-up check-up. So, karamihan sa mga naunang Pinoy sa amin dito, nakauwi na sila, tapos na yung treatment nila, pero babalik pa sila dito. Kasi, ang gusto nilang mangyari ay satisfied sila sa services ng hospital na ito. Kaya, nanghingi sila ng mga advice kung pagkatapos ng treatment dito, kailan ulit sila babalik for follow-up check-up. So, ako din, pagkatapos ng treatment ko dito, babalik pa rin ako dito. Kasi dito na ako magpapacheck up ulit. Kasi, mas
kampante kami dito. At dito sa China, especially sa Guangzhou, paano ba i-pronounce? Guangzhou, ganun. Dito sa Guangzhou, China, may ibang ospital din na nag-o-offer ng cancer treatment. Pero, based sa nalaman ko, itong ospital na to ay ang siyang nangunguna. Lalong-lalo na po, nandito si Dr. Mu. Si Dr. Mu talaga ang dahilan kung bakit natunton na mga Pilipino ang ospital na to para magpagamot kung meron mang cancer. Uulitin ko po, dito sa Guangzhou, China, hindi lang po ito ang ospital na nag-o-offer ng cancer treatment. Meron pang iba. Pero, yun nga, sa pagkakaalam ko, ito yung nangunguna. It's because nandito si Doc Mu. At ang gamutan po dito, hindi po libre. Kailangan may pambayad po. Kasi hindi po ito charity. Okay? I hope I can very good in speaking. Char. Kasi, sa totoo lang, pag cancer yung sakit mo, mahal ang gamutan. Kaya, pag sa pamilya ninyo, may nagkakasakit ng cancer, kailangan talaga ang support sa pamilya. Kasi mahirap isipin na talagang lalong-lalo na pag wala kang pera, tapos alam nyo naman talaga sa atin na talagang mahirap ang gamutan. Lalong-lalo na po pag may cancer. Kaya, kayo, huwag ninyong abusuhin ang mga sarili ninyo, alagaan ninyo ang mga katawan ninyo. Pag meron kayong naramdaman, pa-check up ninyo kaagad. Huwag ninyong paabutin na lumala. Para maagapan kung ano mang karamdaman yan. Kasi ngayon, sa panahon natin ngayon, parang almost lahat ng sakit ay kinokonek na nila sa cancer. No?
Kaya, kailangan talaga check up. So, samahan na rin ng healthy lifestyle. Lalong-lalo na po yung mga may bisyo, yung mga nanigarilyo, umiinom. Aside from that, yung sobrang nugugol mo yung sarili mo sa trabaho, stressful ka, tapos yung mga kinakain mo, maraming factor ang pwedeng i-connect sa sakit na yun. Lalong-lalo na po sa panahon natin na talagang ang daming magiging dahilan. So, tayo na matatanda na tayo, alam na natin, 'di ba? Yung mga anak ninyo, yung mga apo ninyo, huwag ninyong sanayin, lalong-lalo na sa pagkain ng mga processed foods. Kasi, pag sinanay nyo sila, wala naman problema if bata pa sila. Kasi pag bata pa kasi sila, malakas pa yung immune system nila. At ngayon, alam na natin na pabata ng pabata ang mga nagkaroon ng ganitong sakit. Ako, matanda na ako dahil. Pero talagang ginagawa ko pa rin ang lahat. Kasi, of course, gusto ko pang mabuhay. Ang sarap kaya mabuhay dahil. Kaya, palagi ko yung sinasabi na habang may buhay, may pag-asa. Never akong nawala ng pag-asa. Nakasmile pa rin ako. At syempre, higit sa lahat, hindi ko talaga kinakalimutan ang pagdasal sa Kanya. Kasi, siya lang naman ang may alam sa lahat ng buhay natin. Kung magdasal ka, kailangan with action. Because faith without action is dead. Kung magdasal ka, gagawin mo rin yung kaya mong gawin para madugtungan pa yung buhay mo. Hindi ka lang puro dasal. Magdasal ka na Lord, alam ko Lord, ganon. Diba? Kasi faith without action is dead. Okay. Ako, bilang isang bayot, kaming mga bayot, mga lalaki kami dahil. Ako, bilang isang bayot,
na lalaki. Marami na akong pinagdaanan sa buhay. Alam niyo yun. At itong karamdaman ko na nakikita ninyo ngayon ay this is not new to me. Hindi ito bago sa akin. Kasi bumalik na siya. Bakit siya bumalik? Kasi dati, kulang ako sa kaalaman. Kaya, yun yung sinasabi nila na little knowledge is dangerous. Little knowledge is dangerous. Yan yung kulang sa akin. Ngayon na nalalaman ko na may ganito talagang ganin niya, bayay. So ngayon, hindi pa rin ako tumitigil sa pag-spread ng mga good news about life. Because, as what I have said, habang may buhay, may pag-asa. No. Ganun lang naman talaga ang buhay din. At ang buhay natin ay temporary lang. Lahat ng nakikita mo sa paligid mo, temporary lang yan. Kaya as much as possible, be happy. No room for sadness. And always thank God that every gising in the morning is a blessing. And cheers. Perfect. Kaya, ang masasabi ko sa inyo, be happy. Don't worry. Be happy. Be a Marites in a good way. Kasi ako, talagang kotang-kota na ako, day. Pero kahit kotang-kota na ako, never akong sumuko. Bakit ka sumuko? Na may kakayahan ka pa namang guminhawa ang buhay. May kakayahan pa tayo because God gave us more strength to fight. Diba? Ganun ang buhay din. And remain positive in any aspects of your life. Whatever makes you happy, do it. As long as wala kang taong naapakan, wala kang kasalanan, do it. For your own good.
And yes, huwag lang magkalimot. Magpasalamat sa Diyos. Humingi na sa Diyos ng kapatawaran. Humingi sa Diyos ng guidance. Kasi talagang mahal niya tayong lahat. Gagawa siya ng paraan para may kasagutan ang lahat ng gusto nating mangyari sa buhay natin. Gagamit siya ng mga tao para gawing tulay, gawing instrument para magiging okay ang lahat. At always be thankful. Huwag lang magmamadali. Just take one step at a time. Because God always provide us. In everything we do, put God first. He will direct us and crown our effort with success. Ganun lang ang ginawa ko dahil para makatulog ako sa gabi. Wala akong problema. And I know God will provide everything. So, yun lang muna for now. May time ako na Hello. Hello. How are you today? I'm fine. Very good. Do you want to eat? There's... 不知道去哪里了，他在直播。TikTok. Do you want to eat? Oh no, thank you. Why? This is very delicious. Another uncle go. They're going. The treatment. Yes, tomorrow. Okay. Thank you. The generous and beautiful nurses. They're super very good. Grabe. Ang babata pa nila day. Pero talagang from pagkuha ng dugo, paglagay ng swero, lahat ang gagaling nila. Hindi sila masakit magkuha ng dugo. Hindi masakit. So, ganun lang. And yeah, of course. Thank you to all of you. So, ngayon, may time ako na magdadaldal kasi ako lang mag-isa dito. Kasi nakakahiya kasi pag magdadaldal ako, tapos merong ibang pasyente dito. Siyempre, respeto. Kasi kaming lahat, kailangan namin ng peace of mind. So, kahit sinabi ng kasama ko sa room, na kahit nandyan sila, pwede akong magdadaldal, pero hindi ko ginawa yun. It's because, give respect. Kaya, minsan, meron akong mga live na hindi ako nagsasalita. Pinapakita ko lang sa inyo kung ano yung ginagawa ko. And thank you sa inyo. Kahit hindi ako nagsasalita, pinapanood nyo pa rin ako. So, thank you everyone. This is not an easy battle for us. Pero I know, nandyan kayo para subaybayan kami. And yeah, let's do it. We can do it. And, uuwi kami ng Pilipinas with good faith.
uuwi kami ng Pilipinas. Siyempre, babalik kami dito para magpa-check up. Kasi karamihan sa mga nandito na, dito na sila magpa-check up. Malapit lang naman ito sa Pilipinas. Kailangan lang talaga mag-ipon ng pera pang pa-check up. Ang pamasahe dito, depende. Pero yung pinakamura, 7,000 ata, one way. Malapit lang to sa Manila. Almost 3 hours. Almost 3 hours lang. So yun. And at least, mabigyan din natin ng idea yung mga gusto ding pumunta dito para magpapagamot. Okay? Bye for now. Guwapa ko. Guwapa ko di. At wag lang nating madaliin. Ha? Let's take one step at a time. Thank you sa inyong lahat. Thank you sa mga stars. Thank you sa inyong panonood. Thank you sa inyong pagsubaybay sa aming kalagayan dito. At least, kung meron man kayong kaibigan, kamag-anak, kapamilya, na gustong magpapagamot dito, mabigyan ninyo ng idea. No? Okay? That's all for this live. Yung inutang ko pala na 400,000 sa kamag-anak ni Madam Wakwak na si Lakwatserang si Fatima, ang Lakwatserang Buholana. Hindi pa pala nagastos. Pundo lang nasa cashier. Thank you, Day Fatima. Ingat ka, Day Fatima. Nasa ano na siya ngayon eh? Nasa Boston, Massachusetts. Pina-update ko kanina yung billing ko. Malaki-laki pa yung pondo ko doon. Dahil doon sa inutang ko kay Fatima, ang Buholanang Lakwatsera. Thank you, Day Fatima. Day Fatima, ang Buholanang Lakwatsera. Thank you, Day. Once again, sa inyong lahat, maraming salamat po. Medyo nagkalaman na ang aking mukha.
aking lips ay kissable lips ulit. Ang aking kilay ay tumubo na black. Maswerte ako kasi nandyan kayo sa buhay ko. Maswerte ako kasi sa trabaho ko, sa social media, pinapatunayan ko na talagang magbuklod-buklod tayong lahat. Pinatunayan ko na dahil sa social media, may maraming maigandang maidulot ang social media. Kahit hindi tayo nagkikita-kita personal, pero grabe yung support system ninyo sa akin. Masasabi ko na, Lord, I am blessed with these people na palagi akong sinusubaybayan for better or for worse. Lord, maraming salamat kasi itong mga taong ito na nanonood sa akin, talagang hindi ako pinabayaan. Lord, alam ko na talagang malalampasan namin ang mga pagsubok namin sa buhay. Basta tiwala lang. Kaya, maraming salamat sa inyo ha. Laban lang tayong lahat ha. Huwag bibitaw ha. At higit sa lahat, magdasal tayo, day. Ako pag nagdadasal ako, hindi ko pinapakita sa social media. Taimtim ang dasal ko. At alam niya ng Panginoon. Okay? So maraming salamat sa inyong pakikinig sa akin. At sa inyong prayers. Thank you so much. Na kaming lahat ay gumagaling na. In Jesus' name. Amen. At Lord, maraming salamat Lord na binigyan ninyo kami na pagkakataon na makapunta dito sa China. At Lord, gabayan niyo po Lord ang lahat ng mga doctors dito na siyang nangangasiwa sa aming kagalingan. Thank you sa inyong lahat once again. So, pahinga ko muna yung boses ko ha. Thank you everyone. God bless. At, hintayin po ninyo ang pag-uwi namin sa Pilipinas. To God be the glory always. Amen? Bye!